DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Wala akong itinuro sa iyo kundi ang maging mabuting tao. Pinakita ko sa iyo ang pagtitiis at huwag gumawa ng masama para mabuhay. Kung ikasatwiran mong ginawa mo ang maling bagay para sa akin, hindi ko yun matatanggap. Ayokong ako ang maging dahilan ng iyong kasalanan. Kaya kong magtiis ng hirap at handa kong kayanin kahit ano pa ang dumating. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Ang buhay ay puno ng pakikipagbaka. Maraming pagsubok ang makakasagupa ng tao. May magaan, mayroon ding napakabigat. Subalit paano nga ba ito dapat harapin? Sagot ba ang paggawa ng mali upang ito'y malagpasan at ang suliranin ay mabigyan ng kalutasan? Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Handa kong kayanin kahit ano pang dumating. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Nay? Jason, anak. Inay, bakit po kayo umiiyak? At saka ba't nakakalat ang mga damit? Wala na siya. Iniwan niya na tayo. Si Itay po ba? Oo. Iniwan na tayo ng itay mo. Inay, tama na yan. Huwag na po kayong umiyak. Pabayaan niyo siya. Mahal ko ang tatay mo. Pero hindi na niya po tayo mahal. Wala siyang pakialam sa atin. Kaya hindi niyo dapat panghinayangan at iyakan ng gaya niya. Nagsasayang lang po kayo ng luha. Kung ayaw na niya sa atin, mas lalong ayoko sa kanya. Dahil wala siyang kwentang tao. Kaya nating mabuhay nang wala siya. Hindi natin siya kailangan.
matatapos yung tinatahi mo kung panaiyak ka dyan? Stella, nahihirapan pa rin kasi kung tanggapin. Divina, kinakalimutan na lalaking gaya ng asawa mo. Nagawa nga niya ipagpalit kayo mag-ina sa isang babaeng napulot lamang sa beer house. Alam mo naman, first love ko si Jose. Kahit na ba eh. Kung puro na lang sama ng loob ang binibigay niya. Lagi pa rin ba sa isip mo na first love mo siya? Ibaon mo na siya sa limot. At kung pwede nga, ibaon mo na rin siya sa hukay. Mahal ko siya. Naku, magagawa mo siyang kalimutan, Divina. At saka sa tingin mo ba, ikatutuwa ng anak mo si Jason kung ganyan ka lagi? Galit na galit nga si Jason. Dahil totoo nakakagalit ang ginawa niya. Mabait pa nga anak mo eh. Hindi na siya nag-isip kung gaganti ba siya o hindi sa tatay niya. Aba, hindi ko rin papayagan na gawin niya yun. Tatay pa rin niya si Jose. Pero hayaan mo na siya sa gusto niyang buhay. Tapos na kayo. Saka malaki na anak mo. Hindi mo na kailangan ng suporta galing sa kanya. At isa pa, simula pa lang ha, ikaw na nagtaguyod sa inyong pamilya. Dapat nga magpasalamat ka, no? Wala na rin siya dahil problema lang siya. Saka tama na ang kaiyak mo. Ayan, namumulat na mamagana ang mga mata mo. Kaya niyong mabuhay na kayo lang ni Jason, Divina. Hindi niyo kailangan ng isang lalaking hindi marunong rumespeto at magmahal sa pamilya niya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nay, mano po inay? Kaawang ka ng Diyos. Bakit ang aga mo umuwi, anak? Wala po ang professor namin sa last subject namin. Kaya umuwi na ako. Naku, hindi pa naman ako nagluto. Bumili lang ako dyan sa karinderya ni Terya ng pananghalian. Kumain ka na ba? Hindi pa po. Teka, magluluto lang ako. Huwag na po kayong tumayo. Ituloy nyo na lang tinatahi nyo. Ako na lang pong magluluto para makapaghapunan din tayo ng maaga. Anak, salamat. Hindi naman po ako pagod sa school. Kayo nga po eh. Hindi na yata kayo umaalis harap ng makina. Bago ako pumasok sa university, nasa harap kayo ng makinang panahi. Pag uwi ko, nandiyan pa rin kayo. Anak, kailangan ko magtrabaho. Alam mo naman wala tayong ibang maaasahan. Saka ang gusto ko, makatapos ka ng pag-aaral sa kolehiyo. First year pa lang naman po ako. Medyo matagal pa. Aba, mabilis lang ang panahon. Nay? Anong nangyayari, Nay? Naku, natusok ako ng karayom. Natusok yung kamay ko. Hindi ko napansin. Kasi naman halos nakapikit na kayo. Siguro, tumaas na naman ang grado ng mata nyo. Dapat po yata, magpapalit na kayo ng salamin. Ay, hindi na. Pagod lang siguro ito. Dapat, magpahinga po muna kayo. At ako naman, magluluto na. Magdadalawang taon na rin pala mula nang iwan kayo ng itay mo. Oo, Loisa. At salamat na lang. Natanggap na yun ni Inay. Di ko na siya nakikitang umiiyak. Kahit na pag-usapan namin ang tungkol doon. Mabuti yun. Para hindi ka na rin apektado. Nasasaktan kasi ako pag nakikitang umiiyak si Inay. At galit naman ang nararamdaman ko sa itay ko. Wala ka bang balita sa kanya? Wala! At hindi rin ako interesadong makabalita pa. Talaga bang kinalimutan mo na siya? Oo. Pero hindi na maalis na siya pa rin ang tatay ko. Kaya lang,
ayoko na maging parte pa siya ng buhay namin ni inay. Lalo't na problema lang siya. Ito tol, merienda ka muna. Pagpasensya mo na yung banana cue at soft drinks ha. Ayos nga to, Rogie. Libreng tibog ako. Galing ka sa school? Oo. Naisipan mong dumaan dito. May problema ka ano? Wala, tol. Pero gusto ko sanang magpatulong sa'yo eh. Kung pera yan, wala ako ngayon. Hindi pera. Trabaho. Gusto kong magkaroon ng trabaho. Nag-aaral ka? Hihinto ka? Part-time lang. Para hindi naman lahat ng kailangan ko sa pag-aaral, inaasa ko pa kay inay. Naawa rin kasi ako sa kanya eh. Ayoko na maging pabigat. O sige, ihanap kita. Pero huwag kang maging mapili ah. Tol, kilala mo naman ako. Tsaka, magiging choosy pa ba ako? Ako na nga nangangailangan ng racket. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, marunong ka naman para mamaneho motosiklo eh. O pwede ka mag-food rider dito sa restaurant. Oh. Kayang-kaya ko po yun. Ikaw meron lisensya? Meron po. Kaya lang, expired na po eh. Ay, i-renew mo muna para wala problema. Sige po, sir. Hindi ko na muna ibabayad sa school tong para sa tuition fee ko. Kasya na to. Para makapag-renew ako ng driver's license. Para makapagsimula na ako ng bago kong trabaho. Kailangan kong kumita. Para hindi na ako umaasa kay inay. At makabawa sa isipin niya. Oh, inay! Bakit po? Nahulog yung baso. Natabig ko kasi. Inay, wala po ba kayong nararamdaman? Wala, anak. Nay, madalas ko na po kayong pinagmamasdan kapag narito ako sa bahay. Pansin ko po kasi parang hirap kayong kumilos. Ay, dahil ito sa salamin ko. Nay, sabi ko naman po sa inyo, papalitan nyo na. Tsaka parang matagal ng pamamaga ng mata nyo ha. Siguro napasukan lang ng kung ano. Pinatakan ko naman ng eye drops. Ay, ikaw talagang bata ka. Huwag mo akong alalahanin. Ayoko po kasi nakikita kayong nahihirapan. Hayaan niyo po. Pag sweldo ko po, patitingin ko kayo sa doktor. Sweldo? Nagtatrabaho ka? Ay, wala kang sinasabi sa akin. Pasensya na po kay inay ha. Kung naglihim ako. Anak naman. Ay, paano ang pag-aaral mo? Sabi ko sa'yo, ang gusto ko makatapos ka at magkaroon ng magandang buhay. Hindi tulad ng buhay na meron tayo ngayon. Inay, nakikita ko po kasing nahihirapan ako sa pananahi. At ayoko pong madagdagan pa. Kaya nga humanap po ako ng trabaho. Kaya wag na po kayong magalit sa akin. At wag po kayong mag-alala. Hindi ko po pababayaan ang pag-aaral ko.
Bumalik ka na ba sa doktor? Oo, Stella. Oh, anong sabi nila sa patuloy na panlalabo at pamumula ng mga mata mo? Madadaan pa ba sa kung anong gamot? Oo raw. Ako nga huwag mong paglihiman pa, Divina. Kaibigan mo ko. Ano ka ba? Sabi ng okay lang ako. Magagamot pa raw ang panlalabo ng mga mata ko. Nay, maupo na lang po muna kayo ha. Ako nang bahala dito sa bahay. Wala naman po akong pasok sa school ngayon. Pero di ba, nagpa-part-time kang food rider sa isang restaurant? Mamaya pa naman pong hapon ang pasok ko. Kaya ako na pong gagawa ng trabaho dito sa bahay. Ako na rin pong maglalaban ng marurumi nating damit. May Pride detergent powder naman na magagamit ko para maging madali ang paglalaba ko. Salamat anak ha. Ayoko pong nakikitang nahihirapan kayo. Inay, kahit anong mangyari ha, hindi ko po kayo pababayaan. Nandito lang po ako para sa inyo. Gagawin ko po ang lahat. Ano ba yung sinasabi mo, anak? Kung magsalita ka, para bang may mangyayaring masama sa akin. Ano nga kaya ang tunay na kalagayan ni Divina? Bakit ganoon ng mga binitiwang salita ng anak na si Jason? Mga nagsiganap, Lauren Shares, Regine Castillo, Susan Robles, J.E. June Dante, Lionel Benjamin, at si Rosana Villegas sa papel ng Divina. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gali J. Halamanan at sa direksyon ni Eduardo Legaspi. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Handa kong kayanin kahit ano pang dumating. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Buong buhay ko, wala akong itinuro sa iyo kundi ang maging mabuting tao. Pinakita ko sa iyo ang pagtitiis at huwag gumawa ng masama para mabuhay. Kung ikakatwiran mong ginawa mo ang maling bagay para sa akin, hindi ko yun matatanggap. Ayokong ako ang maging dahilan ng iyong kasalanan. Kaya kong magtiis ng hirap at handa kong kayanin kahit ano pa ang dumating. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat,
Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Handa kong kayanin kahit ano pang dumating. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Pumapasok sa school? Oo, Loisa. Ano ka ba, Jason? Bakit? Mas kailangan ko nang mag-focus sa trabaho. Baka nakakalimutan mo ang pangarap sa'yo ng inay mo. Magdaramdam yun sa'yo kung hinto ka sa pag-aaral. Loisa, gagawin ko naman to para din kay inay. Ang gusto ni Aling Divina ay makapagtapos ka at makita niyang may maayos na trabaho. Hindi mo kasi ako naiintindihan. May problema ba? Halika na nga. Ihahatid na muna kita sa inyo. Jason, kung ano man ang problema, andito lang ako. Gagawin ko ang makakaya ko para matulungan ka. Salamat, Loisa. Huwag kang mag-alala. Kaya ko to. Tsaka hindi ka na dapat masali pa. Divina, kukunin ko na sana yung ipinatahi ko sa yung damit ng aking anak. Oo, sandali lang. Ay, ito. Ito na ba yun? Opo, sir. Yan nga po yun. Ano ba namang klaseng tahi ito? Bakit ganito? Hindi maayos. O, tingnan mo itong laylayan, hindi pa pantay. Diyos ko naman. Marunong ka ba talagang manahe? Ayusin ko na lang. Ay, hindi na. Baka lalo lang magkandaloko-loko. Pero hindi ko babayaran ng buo ito, ha? Kalahati lang. Abay, sinira mo lang yung tele. Nakakapagsising sa'yo pa ako nakapagpatahi ng damit ng anak ko. Hindi ka naman pala marunong. Buisit. Nagre-reklamo na yung mga customer ko. Dahil hindi na maayos yung aking mga tahi. Nahihirapan na kasi ako. Patuloy sa panlalabo yung mga mata ko. Paano na to? Kapag tuluyan na ako hindi makakita, paano na kami ng anak ko? Paano ko pa maibibigay ang pangangailangan niya para makapagtapos siya sa pag-aaral?
Gusto mo lang umalis sa restaurant? Oo, Roji. Bakit? Part-time lang naman ako dun. Ang kailangan ko, full-time job. Di ba nag-aaral ka? Hindi na. Mag-i-stop na ako. Ha? Ano? Sayang naman. Roji, mas kailangan ko ngayon ang magtrabaho at kumita kesa dyan sa mag-aral. Kaya kailangan kong humanap ng trabahong mas malaki ang sweldo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aray! Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang tumayo para magtimpla ng kape. Ang sakit. Ay, Tumama yung tuhod ko sa nakaharang na upuan. Di ko napansin. Abay, lalong lumalala na yung panlalabo ng mga mata mo. Hindi na kaya nung pinapatak kong gamot. Tsaka parang hindi nawawala yung parang maliit na bagay na nasa loob ng mata ko. Madalas din sumasakit. Divina, papaano? Hindi ko alam. Si Jason, bakit kaya ganun yung mga sinabi niya sa akin? Ano ba sinabi niya? Nag-aalala siya. Parang meron siyang alam. Meron ka bang sinabi sa kanya? Oh, bakit hindi ka umiimik dyan? May sinabi ka ba sa anak ko? Divina, patawarin mo sana ako. Hindi ko kasi nagawang kontrolin ang aking sarili. Nasabi ko sa kanya ang tungkol sa patuloy na panlalabo ng mga mata mo. Pati yung sinabi ng doktor. Oo. Ay, ano ka ba, Estela? Pinagtiwalaan kita. Sabi ko, wag mong ipapaalam sa anak ko. Sorry, Divina. Pero wala akong masamang intensyon kung sabihin ko man yun. Dahil kailangan ni Jason na malaman ang totoong kalagayan mo. Dahil walang iba makakatulong sa iyo kundi ang iyong anak. At masasama ang loob niya sa iyo kung patuloy ka maglilihim sa kanya samantalang nahihirapan ka na. Divina, kailangan mo ang tulong ng iyong anak. Eh, kaya pala ganun ang mga sinabi niya. Ngayon pa lang, ramdam ko na ang paghihirap ng loob niya. Dahil mahal na mahal ka ng anak mo. Pero ayokong ako ang maging dahilan para hindi matupad ang kanyang mga pangarap. Hindi ka na pumapasok? Patawarin niyo po ako, Inay. Anak, ano ba itong ginagawa mo? Nay, ang kailangan ko po ngayon, magtrabaho. Oh, hindi mo ba nakikita? Nagsisikap ako. Hindi ako tumitigil sa pagtatrabaho para sa'yo, para mapagtapos ka. Alam ko pong kinakaya niyo lang. Kahit hirap na kayo dahil sa panlalabo ng iyong mata. Hindi niyo na po kailangang magkunwari pa. Dahil sinabi na sa akin ni Aling Stella ang totoo. Ipinaalam na niya sa akin ang tungkol sa corneal dystrophy na sakit niyo. Bakit patuloy sa panlalabo ang iyong mga mata? At di magtatagal, mabubulag kayo. Sorry, anak. Patawarin mo ako. Inay, ba't kayo humihingi ng sorry? Wala po kayong kasalanan. Hindi ko na matutupad ang ipinangako ko sa iyong itataguyod ko ang iyong pag-aaral. Magiging pabigat ako. Yun ang ayoko mangyari. Pero doon patungo ang kondisyon ko. Mawawalan ako ng silbi. Nay, hindi po yan totoo. Tsaka, hindi ko rin naman po hahayaang tuluyan mawalang paningin nyo. Dahil alam kong meron pang paraan. At hindi ko papayagang magdilim ang iyong mundo.
ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Malala na pala ang kondisyon ng mata ng nanay mo? Oo, Loisa. Patuloy sa panlalabo. At namamaga na rin. Sanhiro kasi yun ng viral infection. At napabayaan niya yun. Kaya nga, nahihirapan na rin siya kumilos. Hindi na siya nakakapanahe? Pinipilit lang niya. Yun nga lang, di na gaya ng dating mga tahi niya. Kaya nabawasan na rin ang kanyang mga customer. Anong balak mo ngayon? Total, di na ako nag-aaral. Kaya nga nag-a-apply na ako ng ibang trabaho. Hindi na kasi sasapat ang kinikita ko bilang part-time food rider. Kung may tutulong lang sana ako sa'yo. Kaya lang, nag-aaral pa rin ako eh. 1 taon pa bago ko makatapos. Basta, narito lang ako, Jason. Salamat, Loisa. Alam mo, yung moral support na pinaparamdam mo sa akin, sapat na yun. Pating pagmamahal mo. Alam ko malalagpasan niyo ang pagsubok na yan. Maging matatag ka lang. Nasa online business kami. Sabi mo nga, food rider ka dati. Yun ang trabaho mo. Pagdi-deliver din ang magiging trabaho mo. Okay lang po, sir. Basta, hindi po part-time. Full-time ka rito. Dahil nga online shop ang aming business. Ikaw ang magdi-deliver sa mga customer ng mga order nila. Kaya araw-araw may lugar na naka-assign sa'yo. Okay lang po yun. Total kompleto ang requirements na ipinakita mo. Pwede ka na magsimula agad. Salamat po, sir. Pero, kung gusto mong kumita ng mas malaki, may iba pang racket akong pwedeng i-offer sa'yo. Sir? Mamaya, pag-usapan natin. Nay, hindi na po kayo tatanggap ng kahit anong tahiin. Pinagbabawalan mo na ako magtrabaho? Opo, inay. Pero anak, kaya ko pa naman. Nay, huwag niyo na pong pilitin. May bago ka na bang trabaho? Meron na po. At alam kong makakasapat sa atin ang kikitain ko ron. Anak, pasensya ka na sa nanay, ha? Obligasyon ko po yun. Ngayon ko lang matutumbasan ang lahat ng ginagawa nyo. Mula nang maliit pa lang ako. At nang abandonahin tayo ni Itay. Kayo nang pumasa ng lahat ng responsibilidad. Ngayon kaya ko na. Ako naman pong bahala sa inyo. Anak. Kakayanin po natin yan. At huwag kayong mag-alala. Gagawa ako ng paraan para bumalik ang dati niyong paningin. Kung ito ang kapalarang ibinigay sa akin, tanggap ko na mabubulag na ako. Hindi po, inay. Hindi pwedeng tatanggapin na lang ng tatanggapin. Kailangan mag-isip rin tayo ng paraan. At yun ang gagawin ko. Paano nga ba matutulungan ni Jason ang kondisyon ng inang may sakit?
Mga nagsiganap: Lauren Chares, Regine Castillo, Susan Robles, J.E. June Dante, Lionel Benjamin, at si Rosana Villegas bilang Divina. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gali J. Halamanan at sa direksyon ni Eduardo M. Legaspi. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Handa kong kayanin kahit ano pang dumating. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Buong buhay ko, wala akong itinuro sa iyo kundi ang maging mabuting tao. Pinakita ko sa iyo ang pagtitiis at huwag gumawa ng masama para mabuhay. Kung ikakatwiran mong ginawa mo ang maling bagay para sa akin, hindi ko yun matatanggap. Ayokong ako ang maging dahilan ng iyong kasalanan. Kaya kong magtiis ng hirap at handa kong kayanin kahit ano pa ang dumating. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Handa kong kayanin kahit alupang dumating. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Maswerte ka, Divina. Stella, ano bang sinasabi mong maswerte?
Mamumulag na nga ako, maswerte pa. Hindi yung kalagayan mo sinasabi ko, kundi ang pagkakaroon mo ng isang anak na katulad ni Jason. Ay, Mahal na mahal ka niya. yan ang naging pakonsuelo sa akin ng kapalaran. Ang magkaroon ng mabait na anak. Dahil nga malas ako sa asawa. Kumusta na kaya si Jose? Wala na akong pakialam sa kanya. Ay, paano kung bigla siyang bumalik? Naku, Tanggapin mo kaya? imposibleng mangyari ang iniisip mo. Pamilya pa rin niya kayo. Nung iwan niya kami, inalis ko na rin yung karapatan niya sa aming mag-ina. Kaya, ayoko na rin siyang makita pa. Bahala na siya sa buhay niya. Tsaka isa pa, kung babalik man yun at makitang kalagayan ko, wala siyang maitutulong. Iisipin niya, mag-aalaga siya ng inutil. Eh di kung ganon, talagang kinalimutan mo na siya. Oo. Ikaw na rin may sabi nun, di ba? Dapat ibinabaon na sa limot. Kung pwede nga lang, sa hukay na lang yung taong yun eh. Kasi wala ngang kwenta ang asawa ko. Kumusta yung bago mong trabaho, Jason? Okay lang, Rogie. Talagang iniwan mong pag-aaral mo, ha? Wala akong magagawa. Kailangan ko isakripisyo eh. Anong sabi ng nanay mo? Naiintindihan naman niya. Tsaka hindi lang to para sa sarili ko. Ang totoo nga, hanga talaga ako sa'yo, tol, eh. Tsaka hindi ko pwedeng pabayaan si inay. Oo naman. Nanay mo yun, eh. Kung hindi man natupad ang pangarap ko makapagtapos, dahil yun sa gagawin kong pagtulong kay inay, okay lang yun. Hinding-hindi ko yung pagsisisihan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Jason, kumusta trabaho? Ayos lang po, Sir Homer. Sabi ko na sa'yo, hindi ka magsisisi. Oo nga po eh. Kaya salamat po ha. Oh, hindi ka dapat magpasalamat. Pinaghihirapan mo yun. Pero malaking tulong po yun sa amin ni inay. Kailangan mo ba talaga ng pera? Opo. Para po sa inay ko yun. Malubaba ang sakit niya. May malubhang karamdaman siya sa mata. Sabi ng doktor, corneal dystrophy daw. At papunta na sa pagkabulag. Hindi na magagamot? Corneal transplant. Bukod sa malaking halagang kailangan din ng cornea donor. Hindi nga madali. Pero hindi po ako mawawala ng pag-asa. Kaya nga kailangan kong makapag-ipon para hindi tuluyang mabulag si inay. Anak, saan ba tayo pupunta? Sa doktor po, inay. Ha? Bakit? Para po ma-check up ang iyong mata. Wag na. Alam ko na ang kondisyon ko. Inay, kailangan niyo pa rin pong magpa-check up ulit. Magagastusan ka lang. Huwag niyo pong isipin ng gastos. Anak, saan ka kukuha ng pera? Nay, ako na pong bahala. Sabi ko naman sa iyo, ayoko maging pabigat. Kaya okay lang ako. Huwag na po sanang matigas ang ulo, Nay. Sasama po kayo sa akin para pumunta sa doktor. Ikaw talaga, oh.
Inaasikaso ko na nga ng anak mo. Pinahihirapan mo pa siya. Stella, ayoko lang na nagiging pasanin niya ako. Ano ka ba? Bakit kasi ganyan ka mag-isip? Sa tingin mo ba kaya kang pabayaan ni Jason? Mahal ka ng anak mo, hoy. Oo, alam ko yun. Sinasakripisyo niya yung pag-aaral niya para sa akin. Kaya nga, sumunod ka na lamang sa kanya. Lalo na ngayon parang lubhanan, lumalabo ang mga mata mo. Ramdam ko, tuluyan na akong mabubulang. Kaya nga gumagawa ng paraan ng anak mo eh. Hindi mo pa narinig ang sabi ng doktor nung kausapin natin? Corneal transplant na lang ang paraan. Bukod sa taang libong halaga, kailangan din ng donor. Walang imposible, Divina. Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Nagpapakatotoo lang ako. Kaya nga, tanggap ko ng kapalaran ko. Handa na akong mawala ng paningin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nagre-ring yung cellphone ni Jason. Na nandito sa loob ng knapsack niya. Baka importante ang tawag sa kanya. Kaalis pa lang yan para bumili ng pagkain namin. Hindi pa rin humihinto ang pag-ring. Sagutin ko na kaya. Kukunin ko na lang sa loob ng bag yung cellphone niya. Asan pa dito yung cellphone niya? Ah! Eto. Tumigil na sa pag-ring. Ha? Ano kaya ito naman na box? Wala pa naman si Jason. Titignan ko. Teka, anong mga tableta ito? Iba't iba ang kulay at may design pa. Saka, may pera rin dito sa sobre. Malaking halaga ito ah. Sabi ni Jason, taga-deliver siya ng mga produkto na ino-order online. Ito pa yung mga yun? Anong klaseng tableta ito? Malaki-laki na rin tong halagang na itatabi ko. Dito ko itatago sa ilalim ng aking mga damit. Kapag sapat ng naipon ko, maipapagamot ko na si inay. Pwede na siya makakita uli. Kaya lang, paano nga pala yun? Kailangan din niya ng donor. Hindi naman pwedeng bilhin ng cornea na sinasabi niya. At wala rin taong nagbebenta ng kanyang cornea. Pero, baka kahit operasyon na lang. Sabi nila, ila-laser daw. Kahit ano pa yun. Ang mahalaga, huwag tuluyang mabulag si inay. Gusto ko pang makita niya ang aking magiging asawa at anak. Ang sabi ng inay mo, halos hindi ka na nagpapahinga, Jason. Puro ka na lamang daw trabaho. Kailangan po, Aling Stella. Tapos, pag narito ka sa bahay, ikaw pa naglalaba. Ayos lang po yun. Mahusay naman tong Pride Barreta na sinasabi ni inay. Madaling makalinis ng damit at mabango pa. Hindi sa nakikialam ako. Dapat magpahinga ka rin. Huwag puro trabaho. Pero kailangan ko pong mag-ipon, Aling Stella. Para ba sa inay mo? Opo. Alam niyo naman po kung gaano kalaking halaga ang kailangan. Sabi ko nga sa nanay mo, maswerte siya eh. Dahil katulad mo ang anak niya, ang lahat gagawin para tulungan siya. Basta po para kay inay. Kahit ano, gagawin ko.
Tinatawagan kita. Ayaw mong sagutin ang phone mo. Dahil naiinis ako sa'yo, Jason. Ano bang kasalanan ko? Malaki. At ni minsan, hindi ko naisip na gagawin mo yung ganun. Teka nga, Loisa. Ano bang sinasabi mo? Ba't kailangan mo magbenta ng droga? Ano? Huwag ka na nga magkunwari. Heto, tignan mo tong kuha kong picture sa mga tableta na nakuha ko sa loob ng bag mo. Mga party drugs to! Mga illegal drugs na ginagamit ng mga kabataan. At mga anak mayaman at celebrity na adik ang kadalasang bumibili nito. Pinakailaman mo ang gamit ko? Oo, dahil nagdududa na ako sa'yo. At tama ang kutob ko. May masama kang ang ginagawa. Jason, ba't kailangan gawin mo to? Hindi ko na kailangang ipaliwanag. Dahil hindi mo naman ako maiintindihan. Kahit ano pang dahilan mo, Jason, hindi pa rin katuwiran na gumawa ka ng labag sa batas. Para sirain din ang buhay mo. Ano ang gagawin ni Loisa ngayong alam na niya ang totoong pinagkakakitaan ni Jason? Mga nagsiganap: Lauren Chavez, Regine Castillo, Susan Robles, J.E. June Dante, Lionel Benjamin, at si Rosana Villegas bilang Divina. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gary J. Halamanan at sa direksyon ni Eduardo M. Legaspi. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Handa kong kayanin kahit ano pang dumating. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Buong buhay ko, wala akong itinuro sa iyo kundi ang maging mabuting tao. Pinakita ko sa iyo ang pagtitiis at huwag gumawa ng masama para mabuhay. Kung ikakatwiran mong ginawa mo ang maling bagay para sa akin, hindi ko yun matatanggap. Ayokong ako ang maging dahilan ng iyong kasalanan. Kaya kong magtiis ng hirap at handa kong kayanin kahit ano pa ang dumating. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat,
Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Handa Kong Kayanin Kahit Ano Pang Dumating. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Walang taong gustong sirain ang sarili niyang buhay. Eh ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? May mahigpit na dahilan, Loisa. Kahit ano pa man yun, hindi makatuwiran. Ang nanay ko lang pinag-uusapan natin Para dito. ano? Para ipagamot siya? Oo! Dahil para sa nanay mo, iniisip mo, tama nang gumawa na labag sa batas? Wala akong pakialam. Kahit mali pa man. Ang kailangan ko, matulungan si inay. Hindi mo siya matutulungan. Loisa! May naipon na ako. Konti na lang ang idaragdag para maipagamot ko siya. Hindi yun ganun kadali. Gaya ng sabi mo, cornea transplant ang kailangan ng nanay mo. At hindi ako mawawala ng pag-asa. Alam kong maipapagamot ko siya. Kaya pwede ba? Huwag mo na lang akong pakialaman. Makasarili ka, Jason! Hindi yan totoo! Dahil kung makasarili ako, hahayaan ko na lang si inay! Pero paano ako? Paano tayo? Jason, mahal kita. At ayoko may masamang mangyari sa'yo. Paano na yung mga pangarap natin? Naisip ko rin yun. Pero hindi ko kayang tiisin ng nanay ko. Hindi pwedeng tumahimik na lang ako sa isang tabi at hayaan dumilim ang kanyang mundo. Hindi ko kaya yun! Kaya, bale wala na ako? Oh, Divina, bakit? Ang mga mata ko, halos wala na ako makita. Konting liwanag na lang ang nakikita ko. Ito na yung sinasabi ng yung doktor. Akala ko ba handa ka na? Oo. Kaya lang, iba pa rin kapag nangyari na. May pangako sa iyong anak. Kaya nga nagsisikap siya eh. Paano niya gagawin yon? Hindi biro ang halagang kailangan. Pero determinado si Jason. Jason, anak, nagpapahinga ka na ba? Hindi pa naman po, inay. Anak, alam ko kung anong pagsikap na ginagawa mo. Pero hindi mo naman kailangang gawin kung nahihirapan ka lang. Ano pong ibig niyo sabihin? Kung ito yung kapalaran ko, tanggapin na lang natin. Hindi lang naman ako nakaranas ng ganitong kalagayan. Di ba, Nay?
Sabi ko nga sa inyo, hanggat may paraan, hanggat may magagawa ako, hindi ako titigil. Dahil importante kayo sa akin. Mahal na mahal ko po kayo, inay. Hindi ko maatim na ipagpawalang bahala na lang kalagayan nyo. Kayo pong pinakamahalagang tao sa buhay ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tol, akala ko kung sino nang dumating, oh. Ayos yung motorsiklo mo, ah. Iba na talagang big time. Hindi naman. Mukhang sineswerte sa bago mong racket, ah. Medyo lang. Tol, isama mo naman ako dyan. Walang pag-asenso sa racket ko, eh. Hanggang ngayon, isang kahigsan tuka pa rin ako. Wag na. Ang damot mo naman. Gusto mo ikaw lang itong aasenso. At akong kaibigan mo, may iwan lang sa kangkungan. Siyempre hindi. Kaibigan kaya kita. At gusto ko, umasenso ka rin. Eh, ganun naman pala, eh. Isama mo na ako. Wag ang trabaho ko, tol. Ano? Bakit? Illegal ba yung racket mo? Halika. Umangkas ka dito sa motor. Sa ibang lugar tayo mag-usap. Marami akong gustong sabihin sa'yo. Kahit hirap na ako makakita, nakakaya ko pa namang gawin yung ibang trabaho dito sa bahay. Nakapaglaba ko gamit ang Pride detergent powder. Kaya kahit hindi ko nakikita ng malinaw yung mga labahin ko, siguradong malinis. Tatabi ko na nga itong mga gamit ni Jason na tiniklop ko. Itong mga damit na ito. Ito ang drawer niya. Naku naman, ang gulo-gulo nitong mga damit niya. Maayos nga ito. Oh, ano ito? Ano itong nakakapako na nakalagay sa plastic? Mga papel. Ang kapal, ah. Parang perang mga ito. May pera nga. Bakit may ganito karaming pera si Jason? Gaano pa kalaking kinikita niya sa pagde-deliver ng mga produktong sinasabi niya? Matagal na akong may duda sa uri ng trabaho niya. Itinabi ko po ang perang yan, Nay. Hindi ko man mabilang ang mga ito. Dahil hindi ko makita ng malinaw. Alam ko, malaking halaga ito. Inipon ko nga po yan. Hindi yon ang gusto kong malaman. Kundi kung saan galing ito. Kinita ko po sa trabaho. Jason! Hindi ka manager ng kumpanya. Hindi ka rin negosyante para magkaroon ng ganitong pera. Saan galing ito? Importante pa po ba yun? Kung saan galing yan? Oo! At gusto kong malaman. Galing ba ito sa illegal? Ha? Sumagot ka! Huwag kang tumahimik dyan! Kung sasabihin ko ba yan hindi galing sa illegal, maniniwala kayo?
Tama pong iniisip nyo. Nay, kinita ko yan sa pagbebenta ng droga. Oh, Diyos ko! Ano tong ginawa mo? Nay, kailangan natin ng malaking halaga. Dahil gusto ko maibalik ang linaw ng iyong mga mata. Ayokong tuluyan kayong mabulag. Kaya naisip mo magpakasaba ang magtulak ng pinagbabawal na gamot para lang maipagamot ako? Dahil yun! Yun ang pinakamadaling paraan! Para ano? Para mapahamak ka? Jason, maling-mali ang pinasok mong ito. Wala nang ibang paraan, inay. Ang gusto nyo, pabayaan ko kayo. Ang tanggapin na lang ang iyong kapalaran. Inay, hindi ko kayang gawin yun. Buong buhay ko, wala akong itinuro sa'yo kundi ang maging mabuting tao. Pinakita ko sa'yo ang pagtitiis at huwag gumawa ng masamang paraan para mabuhay. Kung ikakatwiran mong ginawa mo ang maling bagay para sa akin, hindi ko matatanggap yun. Ayokong ako ang maging dahilan ng iyong kasalanan. Kaya ko magtiis ng hirap at handa kong kayanin kahit ano pang dumating. Kung kaya niyo, Nay. Ako hindi, Nay. Dahil wala akong pinangarap kundi maging maayos ang buhay natin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kung ano man ang problema mo sa iyong pamilya, hindi mo kailangan dalhin sa trabaho. Alam ko po yun, sir. May mga dapat kang i-deliver. Naghihintay ang kausap ko. Opo, sir. Ako nang bahala. Jason, baka iniisip mong kumalas. Hindi na pwede, bata. Alam ko po itong pinasok ko. Kaya nga, i-enjoy mo na lang yung racket mo. Maging ang perang kinikita mo. Mula nang aminin ko kay Loisan tungkol sa trabaho ko, hindi na siya nakipagkita sa akin. At sa huli namin pag-uusap sa cellphone, makikipag-ayos lang siya kapag nagbago ng desisyon ko. At handa na akong magbago. Pero, paano ko gagawin yun? Kung hindi magiging madali. Dahil buhay kong nasa peligro kapag kumalas ako. Wala na akong mapupuntahan. Wala na akong kawala. Hindi mo ba kayang unawain na lamang si Jason? Kaya ko siyang intindihin. Pero dapat niya nang itigil yung kanyang ginagawa. Siguro naman, sapat na yung mga sinabi mo sa kanya. Ewan ko. Stella, kahit habang buhay ako mga sa dilim, kaya ko. Pero ang isipin na mapapahamak ang anak ko dahil sa mali niyang ginagawa, yun ang hindi ko kaya. Wala akong ibang hiniling kundi maging mabuti siyang tao. May pagkakataon pa para magbago siya. Tumidilim na ang mundo ko. Hindi ko na makikita kung magbabago siya o itatago lang niya yun. Hindi ka ba nagtitiwala sa anak mo? Malaki na pinagbago niya.
Siguro nga, dahil sa akin. Yan ang hirap sa'yo, Divine. Dinadagdagan mo yung problema. Huwag mong isipin na naging masama si Jason dahil sa'yo. Hindi ka nagkulang sa kanya. May sapat na siyang pag-iisip. Kung ano man siya ngayon, sarili niya yung desisyon. May message. Naku, naloko na. Nag-text sa akin si Sir Homer. May mga otoridad daw na nagpunta sa bodega. At pinag-iingat niya ako. Bistado na siguro iligal na aktibidad ni Sir Homer. Naku, hindi ko pa nadideliver ng dala kong epektos. Ha? May mobile na paparating. Kailangan ko na makaalis dito. Delikado ako. Sinusundan ako. Ako ang sandya nila. Ano ang gagawin ni Jason? Matakasan kaya niya ang batas? May pagkakataon pa kaya siya na makapagbagong buhay? Mga nagsiganap: Lauren Chavez, Regine Castillo, Susan Robles, J.E. June Dante, Lionel Benjamin, at si Rosana Villegas sa papel na Divina. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gali J. Halamanan at sa direksyon ni Eduardo M. Legaspi. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit at kapanapanabik na huling kabanata ng kasaysayang ito. Handa kong kayanin kahit ano pang dumating. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Wala akong itinuro sa iyo kundi ang maging mabuting tao. Pinakita ko sa iyo ang pagtitiis at huwag gumawa ng masama para mabuhay. Kung ikasatwiran mong ginawa mo ang maling bagay para sa akin, hindi ko yun matatanggap. Ayokong ako ang maging dahilan ng iyong kasalanan. Kaya kong magtiis ng hirap at handa kong kayanin kahit ano pang dumating. May pangako ang bukas. Kasaysayan
ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Handa kong kayanin kahit ano pang dumating. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Nakasunod pa rin sa akin ng pulis patrol. Ako ang pakay nila. Hindi ako magpapahuli sa inyo. Hindi nila ako dapat abutan. Pinapuputukan nila ako. Gusto yata nila ako iligpit. Hindi ako magpapahuli ng buhay sa inyo! Bahala na! Patay kung patay! Divina, ano ba nangyayari sa'yo? Ang anak ko si Jason. Kahapon pa hindi umuuwi. Siguro may tampo sa'yo. May sama ng loob. Nagalit man ako sa kanya dahil yung sa pag-aalala. Ayoko mapahamak siya. Hindi mo ba siya mapapatawad? Estela, ina ako. Kahit gaano pa kalaki ng kasalanan ng anak ko, kaya kong patawarin yun. Oy, tawagan mo siya. Teka, gagamitin ko itong cellphone ko para makausap siya. Ayun, nagri-ring na. Ang gusto ko lang naman, kalimutan niya na ang maling ginagawa. Hindi na balay mabulag ako. Basta wala siyang masamang ginagawa. At magkasama pa kami ng mas matagal. Nagri-ring lang yung cellphone niya pero hindi sinasagot. Ayaw talaga akong lubayan. Nakasunod pa rin. Hindi talaga nila ako tinitigilan. Plano talaga nila ako iligpit. Ha? May truck sa intersection! Mababangga ako! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang bukas. Roger! Roger! Halika rin at bilisan mo! Bakit po, Chong?
panoorin mo yung balita sa TV. May aksidenteng sakay ng motorsiklo. Bumangga sa isang truck. Puser daw yan. Kapangalan ng kaibigan mo, si Jason. Ano? Oh, bakit? Yan nga ba ang kaibigan mo? Nakikiramay ako, Divina. Itong kinatatakot ko mangyari, Stella. Nangyari na nga. Hindi ka nagkulang ng pagpapaalala sa kanya. Ang sakit-sakit sa loob. Alam ko dahil yun sa akin. Hayaan ka na naman. Sinisisi mo ang sarili mo. Gusto niya kasi kung ipagamot. Pero hindi mo siya tinuruan. Hindi mo siya inutusan na gumawa na masama para matulungan ka. Ginawa yun ni Jason dahil sa pagmamahal sa'yo. Maling paraan nga lang. Kaya huwag mo nang sisihin pa ang sarili mo. Wala ring maitutulong yon sa sinapit ng anak mo. Sana lang, sa kabila ng mga nangyari, magkaroon ng katahimikan ang kaluluwa ni Jason. Hindi man kita nakikita dahil sa kalagayan ko, pero pamilyar sa akin ang boses mo. Ako po si Rogie. Kaibigan po ako ni Jason. Oo. Natatandaan ko na. Kamusta na po kayo? Okay lang. Wala nang kaibigan mo, Rogie. Iniwan niya na tayo. Nabalitaan ko nga po yun. Katunayan nga po, isa ho ako sa unang pumunta sa ospital nang malaman ko yung nangyari sa kanya. Ano? Opo, Aling Divina. Dahil bago pa po mangyari kay Jason, nagkausap po kami. At marami po siyang sinabi sa akin. Inamin po niya ang lahat. Nagtiwala po siya sa akin. Sana hindi ito nangyari sa kanya. Pero pinili po niya ang ganyang buhay. Dahil po sa pagmamahal at pagpapahalaga niya sa inyo. Yun na nga. Yun na nga, napakasakit. Kinalimutan niya ang sarili niya. Para sa akin. Kaya nga ho, saludo ako sa kaibigan ko eh. At alam ko, hindi po mababaliwala lahat ng pagsasakripisyo niya. Mali man ang paraan niya. Mabuti ang ibubunga nun. Anong ibig mo sabihin? Pagkalabing po ni Jason, sasama po kayo sa akin. Meron po tayong pupuntahan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Saan ka ba niya dadalhin? Ay, wala siyang sinabi sa akin. Nag-aalala ako sa iyo, Divina. Pwede ka namang sumama. Buti pa nga. O sige, sasamahan kita. May tiwala ako kay Rogie dahil pinagtiwalaan din siya ng anak ko. Kung sa bagay, mukha naman siya mabuting tao. Pero nagtataka pa rin ako. Saan kanya isasama? Narito na po tayo, Aling Divina. Ano bang lugar ito?
Divina, narito tayo sa isang pribadong ospital. Anong gagawin natin rito? Aling Divina, gusto ko lang pong tuparin yung ipinangako ko kay Jason. Isa po ito sa ipinakausap niya sa akin. Ooperahan ang mata ni Divina? Opo. Teka muna. Paano yung pambayad? Lahat po yun, wala na kayong poproblemahin. Sabi kailangan ng cornea donor. O wag mong sabihin meron na rin. Lahat po, naayos na. Kaninong matagaling ang cornea na gagamitin sa corneal transplant? Hoy, ano ka ba? Umiiyak ka na naman, Divina. Hindi ko lang maiwasan na hindi umiyak. Lalo na kapag naaalala ko si JJ. Nay, promise ko po sa inyo, gagawin ko ang lahat para gumandang buhay natin. Tama na nga ang pangangarap mo ng masyadong mataas. Di po ba? Walang bayad ang mangarap? Di, taasan na natin. Pero magsisikap po ako para matupad yun. At narito lang ako para tulungan ka. Lahat po gagawin ko para sa atin. Iniwan man tayo ng Itay, okay lang. Kaya nating mabuhay nang tayo lang. Oo nga, anak. Basta ang importante sa akin, kasama ka. Puno ng pangarap ang aking anak. Lahat yun para sa amin. At sinubukan niyang tuparin yun. Lalo na nang lumabo ang paningin mo. Hanggang sa tuluyang hindi ka na makakita. Hindi ka niya pinabayaan. Oo, Estela. Hanggang sa huli. Para sa kapakanan kong ginawa niya. Nakakakita na ako ngayon dahil sa kanya. Cornea niya ang inilipat sa iyo nang mamatay siya sa aksidente. Tinupad ni Jason ang pangako niya. Nagagawin niya ang lahat para hindi ka mabuhay sa dilim. Oo, Estela. Pero ang kapalit nun, ang pagkawala niya. At hindi ko na siya makakasama pa. Mali. Kasama mo pa rin siya. Dahil siya nagbibigay ngayon ng tanglaw sa iyo. Siya nga pala. Kailangan ko munang umalis. Oh, saan ka pupunta? 3 taong anibersaryo ng pagkamatay ni Jason. Gusto kong dalawin ang kanyang puntod.
Bibigay natin itong flowers. Ay, hello, Iho. Hello din po. Iha. Kaibigan ka ba ng anak ko? Kasi hindi kita nakitang dumalaw nung mamatay siya. Oo nga po. Nasa Cebu po ako nang malaman ko ang balita. Kaya hindi ako nakadalaw man lang. Ngayon lang po kami nagkaroon ng pagkakataon ng anak ko. Noong nakaraang linggo lang po kami dumating galing Cebu. Sige, Junior, ibaba mo na flowers. Papa Jason, para po sa inyo itong flowers. I love you po. Papa Jason. Iha, anong ibig sabihin nito? Ako po si Loisa, ang kasintahan ni Jason. Hindi na po ako nagkaroon ng pagkakataon na makilala kayo noon. At ito pong si Junior. Anak po siya ni Jason. Oh, Junior, apo. Ako si Lola. Ako ang nanay ng Papa Jason mo. Lola? Lola ko po kayo? Oo, apo. Nagkahiwalay po kami ni Jason dahil nagdamdam ako sa kanya. Pero ano man ang naging pagkakamali niya, napatawad ko na po siya. Salamat, Loisa. Napakabait ng anak ko. Siguro nasabi rin niya sa'yo noon ang kalagayan ng mga mata ko. Ngayon nakakakita na uli ako dahil yun sa kanya. Iyon nga po ang sinasabi ko sa anak ko. Mabuting tao ang papa niya. Hindi man namin kasama ang papa niya, pero alam kong mahal na mahal siya nito. Gaya ng pagmamahal na ipinaramdam niya sa inyo. Oo, totoo yun. Hindi man natin siya makakasama at hindi na niya maipapadama ang pagmamahal sa kanyang anak. Akong gagawa nun at magpupuno ng pagmamahal. Gusto ko kayong makasama ng apo ko. Opo, Inay Divina. Iyon din po ang sadya ng pagpunta namin dito. Salamat. Napakabait pa rin ng Diyos. Nawala man ang anak ko, nariyan naman kayo ni Junior. Kaya, mayroon na akong bagong pamilya. At isang magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng mahalaga at magandang aral sa buhay, pinamagatang handa kong kayanin kahit ano pang dumating. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Lauren Shares, Regine Castillo, Susan Robles, J.E. June Dante, Lionel Benamin, at si Rosana Villegas sa papel na Divina. Dinapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Eduardo M. Legaspi. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na lamang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.